Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin din naman ng Anak ng Tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa Anak ng Tao ay mapapatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag idinala na nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano niyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. O pakibati ang katabi, mahal ka ng Diyos. Ayan. Batiin yung katabi niyo, mahal ka ng Diyos. Ayan. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Ha? Salamat sa Diyos. Buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos. Tayo ay nakasimba ngayon sa Quiapo. Amen? Salamat sa Diyos, mahal na mahal tayo ng pong Jesus Nazareno. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Taas ang kamay na mahal nila ang kanilang mga nanay at tatay. Taas ang kamay. Yeah, maraming salamat ho. Sapagkat, ba't ko natanong yun? Sapagkat nung tayo yung mga bata pa, no? Ang ating mga magulang ang unang nagturo sa atin tungkol sa buhay. Hindi lang tungkol sa buhay, tinuturuan din nila tayo paano mamuhay bilang isang tao. Amen? Diba, ang mga magulang natin, tinuturuan tayong maghugas ng pinggan, maglinis ng bahay, maglaba, magwalis, no? At tinuturuan din nila tayo, no? Kung paano mag-solve ng mga problem. Bakit? Ginagawa ito ika ng ating mga magulang. Bakit? Sapagkat pinapaalaala sa atin ng ating mga magulang, dadating ang panahon, kailangan mong tumayo sa iyong sariling mga paa. No? Sapagkat dadating ang panahon ng ating mga magulang ay tatanda. At tayo naman ay inaanyayahan na maging tayo ay maging makatayo sa ating mga sariling mga paa. Amen? Aw, sino ho dito ang mahal ang kanilang mga teacher noon? Taas ang kamay. Hindi nyo mahal ang teacher nyo? Taas ang kamay ng mga mahal ang teacher nyo. Oh, kakaunti. Bakit? Ay nabato po ako ng chalk. Okay, nabato ng eraser. Ano? Abay, sa totoo lang naman, ay talagang ganyan ang mga guro. Pero yung mga naging teacher natin, no? Yung kanilang mga tinuturo noon, pawang medyo malabo pa. Subalit ngayon, sa ating buhay ngayon, lahat ng itinuro nila, nagagamit na natin ngayon. Amen? Yung kanilang mga ina-assignment, pina-project, nagagamit na natin ngayon. Nagiging gabay na ng buhay ko at ng buhay natin. Amen? Bakit ko ito nasabi sa inyo? Sapagkat
napakaganda ng sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig sa ating mabuting balita. Nagbigay siya ng paalaala. Tandaan ninyo, pag-uusigin kayo ha. Uusigin kayo dahil sa akin. Dadating ang panahon, kayo ay lalaitin dahil sa akin. Dadating ang panahon, haharap kayo sa mga may kapangyarihan, no? Dahil sa akin. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Huwag kayong matatakot. Huwag kayong mag-aalala. Bakit? Ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo. Pinapaalalahanan tayo ng ating mabuting balita ngayong Sabadong ito. Hayaan ang Espiritu Santo ang magturo sa akin. Sabay-sabay nga tayo. Hayaan ang Espiritu Santo ang magturo sa atin. Binibigyan tayo ng magandang halimbawa ng unang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Bakit? Hinalimbawa niya si Abraham. Si Abraham napakalaki ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Pero yung pananampalatayang iyon ni Abraham, merong kasama, may kapatid. At sino ang kapatid ng pananampalataya? Pakikinig. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan yung katabi mo. Pakitingnan yung katabi niya. Sabihin mo, kaibigan, nakikinig ka pa ba kay Father? Yan. No? Bakit? Sapagkat tingnan ninyo, sa buhay ni Abraham, siya'y nakinig sa Diyos. Kahit na ito'y mabigat sa kanya, ginawa niya. Di ba naalaala ninyo kanyang anak na si Isaac? Anong sabi ng Panginoon? Abraham, ialay mo ang iyong anak sa akin. O, napakahirap kaya noon. Bino mo ka, isa-isa niyang anak, ibibigay mo sa Diyos, papatayin yun. No? Pero kahit mabigat sa loob ni Abraham, sinunod niya. Bakit? Sapagkat yun ang tinig ng Diyos, yun ang utos ng Diyos. At sa kanyang pagsunod, no, ipinakita dito ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya no akmang papatayin na ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac, anong sabi ng Diyos? Huwag mong hahawakan ang bata. Ipinakita mo sa akin ang iyong katapatan. Ipinakita mo sa akin ang iyong pananampalataya. Kaya mula ngayon, ikaw ay tatawaging ama ng maraming bansa. At yan ang pinapalalim ni Jesus sa ating mabuting balita. Bakit? Sapagkat sa ating modernong panahon ngayon, ang daming karunungan, payo, suwestyon, etc., ang pinanggagalingan ng mundo. Yung mga cellphone po natin, yung mga Facebook natin, yung mga dyaryo, yung mga radyo, at ang mga chismosa nating kapitbahay, ang daming pinanggagalingan ng mga balibalita. No? At dahil sa dami, kung saan-saan tayo naniniwala, no? Ay sinabi na ganito, kasi ganyan, kasi ganito. Ang Panginoong Jesus ay nagpapaalala. Ano yun, Father? Makinig tayo sa Espiritu Santo. Bakit? Ituturo niya lahat sa atin. Ituturo niya ang mabuti at ituturo niya ang masama. Ituturo niya kung ito'y tama at ituturo niya kung ito'y mali. Ituturo ng Espiritu Santo kung ito ay karapat-dapat o hindi karapat-dapat. Kaya tayo pinapaalalahanan sa buhay ko bilang isang anak ng Diyos, bilang isang kapatid ni Jesus, bilang deboto ng Jesus Nazareno, makinig tayo sa Espiritu Santo. Ano ba naman pag-gising natin sa umaga? Ito ang ating dasal. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa akin. Espiritu Santo, gabayan mo ko sa araw na ito. At yan ang ating matututunan sa ating mahal na Birhen. Bakit? Hindi niyo ba napansin, kakaunti ang mga nababanggit, no, ng mahal na ina sa banal na kasulatan. Pinakamahaba na yung Magnificat. Pero yung mga sumunod, kakaunti na. No? Bakit? Kasi ang mahal na ina ay laging nakikinig sa Diyos. Lagi siyang nakikinig
sa Espiritu Santo. Masdan po ninyo sa ating altar ang imahen ng ina ng laging saklolo. Anong mapapansin nyo sa imahen ng ina ng laging saklolo? Mapapansin nyo ang bibig ng mahal na ina maliit. Mapapansin nyo maliit. Bakit? Kasi ang mahal na ina, hindi siya yung masalita. Kaya maliit ang kanyang bibig. Dahil pinapakita sa imahen ng ina ng laging saklolo ng mahal na birhen, less talk, but big ears. Nakinig siya sa Espiritu Santo. Nakinig siya sa magandang plano ng Diyos. At yan ang hinahamon sa atin bilang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Na ang totoong deboto ng Poong Jesus Nazareno, marunong makinig sa Espiritu Santo. Na kahit maraming pagsubok, unos, sakuna, etc., ang dumating sa buhay ko at buhay natin, hahayaan ko ang sarili kong makinig sa Espiritu Santo. At iyan ang kailangan ng mundo para magkaroon ng tunay na kapayapaan. Bakit ba nag-aaway-away at nagdidigmaan ng iba't ibang bansa? Kasi ganituhan ang ganituhan. Subukan kaya natin gamitin ang ating mga tenga at makinig sa Diyos. Baka sakali magkaroon ng tunay na kapayapaan. Bilang panghuli, hawakan nga ninyo yung mga tenga. Hawakan nyo. Yan. Ilan ba ang tenga nyo? 2. Di ba? Pakibaba po, maraming salamat nyo. Huwag nyo puputulin ha. Pag yung 2 pingas ng tenga ho ninyo, pinagdikit ninyo, anong makikita natin? Hugis? Hugis, puso. Ang sinumang nakikinig sa Espiritu Santo, ang sinumang nakikinig sa tinig ng Diyos, ay may pusong marunong sumunod at marunong magmahal. Kaya makinig na tayo sa Espiritu Santo upang nang sa ganon, ang puso natin ay mapuspos ng kanyang biyaya, pagpapala at higit sa lahat, ang nag-uumapaw na pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito.